Sa pagsapit ng gabi, may matang nakamasid. Tigbalang sa dilim, humabol sa paligid. Kapre sa punong kahoy, usok ang bumabalot. Maligno sa anino, lihim na sumasagot. Mga kwento ng lagim, di mo kayang itanggi. Dilim ng alaala, ligtas ka ba ngayong gabi? Kilabot Pinoy Horror Story, mga hiwagang sa dilim, bumabalik. Kilabot Pinoy Horror Story. Ligtas ka ba o sa takot ka matitigatig? Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Nav. Naaalala ko pa rin hanggang ngayon kung paano dumaing sa sakit ang ginang na kapitbahay namin noon. Mula umaga hanggang gabi, maririnig mo ang sigaw niya. Nakakatakot. Nakakaawa. Nakikita ko kung paano siya pahirapan ng kanyang sakit. Bukol-bukol na mukha, namamagang mga braso at hita, balat na tila nasusunog. Hindi na siya makalakad at hindi na rin masyadong makakain. Napakabilis ng mga pangyayari, Kuya Totoy. Parang kahapon lang ay napakalusog pa ng ginang na ito. Hindi lang siya ang nahihirapan sa sitwasyon niya, kundi maging ang kanyang asawa. Nakikita namin kung paano ito umiyak sa tuwing umiiyak ang ginang. Palipat-lipat sila ng ospital dahil walang doktor na makapagsabi kung ano ang kanyang sakit. Sa ganoong tagpo ay napagdesisyonan nila na ipatingin na siya sa albularyo. 2 linggo matapos magkaganoon ang ginang ay saka pa lamang siya nagpatingin sa albularyo. At tama ang desisyon nila sapagkat gawa ng tao ang sakit nito. Kulam. Kinukulam ang ginang. Kaya pala sa loob ng 2 linggo ay ganoon ang kanyang sinapit. Inumpisahan na ang kausapin ng albularyo ang kung sino mang may gawa nito gamit ang katawan ng biktima. May ginagawa ang albularyo para sumanib ang mangkukulam sa katawan ng biktima niya. Ngunit hindi ito umaamin. Napakalakas daw ng taong nasa likod nito. Tinanong ng albularyo kung bakit niya ito ginagawa. Naiinggit daw ito dahil may asawa na mapagmahal ang ginang at may mga anak na nakakatulong sa kanya. Sana siya na lang daw ang minahal ng asawa nito. Sa ganoong sinabi ng mangkukulam ay nagkaroon na ng idea ang asawa ng ginang kung sino ito. Natapos ang panggagamot sa ginang. Binigyan siya ng albularyo ng inumin na mula sa ugat-ugat na halaman. Sinabi nito na babalikan niya ang ginang sa araw ng Biyernes upang makausap muli ang may gawa nito sa kanya. Ngunit hindi na mahihintay pa iyon ng asawa ng ginang, kaya gumawa siya ng plano. Kinabukasan ay nagulat na lang kami nang biglang lusubin nito ang matandang nakatira di kalayuan sa kanilang bahay. Ano? Hindi ka pa rin naamin na ikaw ang may gawa nun sa aking asawa? Sabi niya. Hindi ako yun. Parang awa mo na. Matanda na ako. Huwag mo kong ganyanin. Sabi ng kausap nitong babae.
Hindi mo ako maluloko. Sinabi mo na dati na sana maging asawa na lang kita kung sakaling mamatay ang asawa ko. Hindi ko yun malilimutan dahil nakakakilabot yung sinabi mong yun. Kahit sabihin mong biro lang yun. Kaya nakakasigurado ako, ikaw ang may gawa ng pangkukulam sa asawa ko. Tanggalin mo yun! Kundi, papapatay talaga kita! Sabi ng lalaki na galit na galit. Wala kang maririnig sa akin. Hindi ako aamin kasi wala naman ako aaminin. Sabi ng babae. Ah, ganun. Kinuha ni Chong Albert yung itak niya na nakatago sa kanyang t-shirt habang hila-hila niya sa kamay yung matanda. Papatayin kitang mangkukulam ka! Nung uundayan na niya ang matanda ay saka ito nagsalita. Wen, tumahimik ka na. Ako ang may gawa noon. Aalisin ko na basta huwag mo kong papatayin. Pag-amin ng matanda habang umiiyak ito. Itinulak siya ni Chong at halos mapasubsob ito sa lupa. Kapag hindi mo binawi yung kulam sa asawa ko, ako mismo ang papatay sa'yo. Marami kaming nagulat sa pag-amin na iyon ng matanda. Nagsialisan na rin kami nung umalis si Chong. Walang lumapit sa matanda para tulungan siya dahil lahat kami ay takot. Kinabukasan, hindi na namin narinig yung iyak ng asawa ni Chong. Binisita rin namin siya para malaman kung ano na ang nangyari at sa nakita namin, hindi na ganoon kalala ang sitwasyon ng ginang. Doon lang ako nakakita ng ganong pangyayari at simula noon ay naniniwala na ako sa kulam. Matapos ang pangyayaring iyon ay unti-unti nang gumagaling ang ginang at siya namang hindi paglabas ng matanda. Hindi na namin siya nakikita sa labas hanggang sa isang araw. Nakaamoy na lang kami ng masangsang na amoy. Nanggagaling ito sa bahay ng matanda. Bilang mga takot kami ay nagtawag kami ng mga tanod at kagawad. Nakita nga sa bahay na iyon ang kanyang katawan na wala ng buhay. Ang sabi nila, parang sinunog daw ang matanda at naglakihan bigla ang kanyang braso at hita. Ang sabi ng ibang matatanda dito sa amin, baka noong umamin siya ay binawi niya yung kulam at sa kanya naman bumalik na naging sanhi ng kanyang kamatayan. 2 araw lang ang lamay niya dahil walang bumibisita at tanging pamangkin niya lamang ang nagbabantay sa kabaong niya. Gumanda na ulit ang katawan ng asawa ni Chong. Bumalik na rin ang kanyang sigla. May araw na nagpunta doon ang pamangkin ng matanda at may dalang pansit. Peace offering daw niya ito. Malugod naman itong tinanggap ni Chong. Ngunit na makalis na ito, ay hindi na nakinain ng pansit at itinapon na lang ito sa basurahan. Hindi man sila sigurado pero mas mabuti nang mag-ingat dahil baka naipasa ng matandang iyon ng kaalaman niya sa pangkukulang sa kanyang pamangkin. Kaya may bago na naman kaming kinatatakutan sa lugar namin. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kuya Totoy. Muli, ito po si Nav. At ito ang kwentong kilabot ko. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang She. Last year namatay ang tita ko. All we knew is because of her diabetes and its infections na kumalat na sa kanyang buong katawan. Ilang taon lang nagkasakit ang tita ko. Almost 3 years lang, then namatay na siya. Hindi na niya kinaya. Few days bago siya mamaalam, kita namin na hirap na talaga siya. Kahit gusto niyang kumain, she can't even swallow. Sobrang payat na niya. Hindi na nakakapagsalita
puro iling na lang ang kanyang nagagawa. Hindi na din nakakalakad, nasa wheelchair na lang. 1 year siyang ganon ang sitwasyon. But when she died at ine-embalsa mo na siya, pinatawag yung asawa niya. Then may mga pinakita sila sa tito ko na mga higad na malaki na lumabas daw sa bibig ng tita ko. Sabi pa nung lalaki, "Pare, pinakailaman ng tao yung asawa mo." Yes, kulang. Una pa lang sinasabi na ng mga kapitbahay nila na kinukulam daw ang tita ko noon, pero hindi sila naniniwala. And kami din kasi nga mas malakas yung pananampalataya namin sa Diyos kaysa kung anumang mga masasamang elemento na iyan. And meron naman kasing scientific explanations sa mga dinanas ng tita ko. Pero sabi daw ng embalsamador sa tito ko, "Kung masisigmura mo pre, sa araw ng libing ng asawa mo sa sementeryo, bago niyo siya ibaon, pakuan mo ang kanyang noo ng 4, yung pako. Totally, hindi mo naman pababawi ang buhay niya eh. Kaya kung kaya mo yung gawin, para makaganti ka man lang doon sa gumawa sa misis mo." Kasi daw sigurado yung nangkulam sa asawa niya is pupunta doon para kunin yung tinatawag nilang karma sa Ilocano. Parang yun daw yung gantimpala nila sa tuwing nakakapatay sila. Mas lalo silang lumalakas. And then ayun na nga, nung araw ng libing, pinatabi muna ng tito ko yung mga taong nakapalibot sa kabaong. Nang walang pag-aalinlangan, ay binaon niya ang pako sa noo ng bangkay gamit ang martilyo. At kasabay na din nun ang pangingisay ng isang matandang babae na dumalo sa libing. Bumulwak ang madaming dugo sa matanda, ngunit wala man lang itong butas. Kinalaunan ay namatay din ito. Doon namin napag-alaman na kamag-anak din pala namin ang gumawa noon. Ang sabi nila, dahil daw sa inggit dahil sa pag-asenso ng buhay ng tita ko. From that time, doon ako nagsimulang maniwala sa kulam. Unbelievable, but true. The place is somewhere in Tarlac. Muli, ito po si She at ito ang kwentong kilabot ko. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Hyde. Kasama sa tribo ng mga Teduray ang mama ko. Pinanganak at lumaki siya sa Cotabato. Sa bundok nakatira sila mama, tapos yung bundok na yun ay ginegerahan daw dati ng mga terorista. Malawak ang lupa nila mama sa Cotabato, kaya ang mga bahay ay sobrang lalayo. Ang pangunahing pagkain ay mais, kamuting kahoy, sweet potato, mga ganun. Ito ang unang kwento sa akin ni mama. Sabi ni mama, nasa lahi raw kami ng mga mangkukulam at napapasa raw ang katangiang mangkukulam every 3rd generation. Kaya pagkatapos ng lola ko, sa linya ko at ng mga pinsan ko sa mother's side ang pwedeng magmana. Ang kwento ni mama tungkol sa kapitbahay nila na nagnakaw ng tanim na mais ng lolo ko. Nakita ng lola ko kung paanong ninakaw ng kapitbahay namin ang tanim ng lolo ko dahil nga malayo ang mga bahay at halatado ang ginawa niya. Kinumpronta siya ng lola ko. Tinanong siya kung bakit niya ginawa iyon. Tinatanggi naman na magnanakaw hanggang sa napuno yung magnanakaw at sinigawan ng lola ko. Pinalagpas ng lola ko yun, pero nung sumobra na siya, kumilos na si lola.
Ang tawag sa ginawa ni lola ko ay bulong, specifically palipad hangin. Nagritual ang lola ko sa kubo niya na may dasal din kaya hindi makikita ng normal na mata ng tao. Doon niya kinulam ang asawa na magnanakaw ng tanim. Alam yun ng mama ko dahil nandoon siya noong ginagawa iyon ni lola. Ilang araw ang lumipas, nabalita na dinala raw sa ospital sa bayan ang asawa na magnanakaw. Hindi na raw kasi normal ang laki ng tiyan niya, kaya binaba na siya sa bundok at pinaospital na. Sabi raw ng doktor ay umiinom daw siya kasi hindi naniniwala ang ibang taga sa amin kasi abnormal na ang laki ng tiyan ng asawa nang makabalik sila sa lugar nila. Ilang araw na nagritual ang lola ko hanggang sa isang araw, nabalitaan na lang na patay na ang asawa ng magnanakaw. Pumutok ang tiyan nito. Nang puntahan nila ang bahay, kalat-kalat ang lamang loob niya sa paligid ng kubo nila. Alam ni mama na gawa iyon ng lola ko. Isa pang kwento. Tungkol pa rin sa lola ko pero tingin ko, hindi nakulam ang tawag doon. Umaga raw noon at tirik ang araw pero hindi masakit sa balat. Busy sa pagtatanim at pag-aararo ang kapamilya ko. Sobrang init ng araw na hindi mo aakalaing uulan pala. Na makita ng lola ko ang maitim na ulap sa langit. Kinuha niya ang baston niya sa kubo at bumalik siya sa bahay nila. Hinampas ni lola ang tukod ng baston sa kawayang sahig nila at itinaas ang kanyang kamay. Nakapikit ang lola ko at bumubulong. Saglitan itong ginawa ng lola ko at ang sunod na nalaman ng mama ko. Tirik na ulit ang araw na parang hindi ko milimlim kanina. Isa pang kwento ng mama ko ay tungkol naman ito mismo sa mama ko. Gabi noon at dumating ang mama ko galing sa bayan pagkatapos niyang pumasok sa university. Dahil nga bundok ang lugar nila mama at malalayo sa bahay, malayo rin ang lakaran niya pauwi. Pero ibang layo ang naranasan niya noong gabing iyon. Nasa loob na kasi si mama ng time loop. Yung paulit-ulit lang yung nilalakaran mo at hindi ka makaalis. Nang mapagtanto ni mama na iniengkanto na siya, ay natakot siya. Umiiyak na si mama noon habang tuloy-tuloy sa paglalakad. Kahit noong binaliktad na ni mama yung uniform niya, hindi pa rin siya nakakaalis. Sobrang takot ni mama, mas lumakas ang iyak niya hanggang sa sumisigaw na siya. Alam niyang matagal na siyang nasa loob ng loop, kaya nawawalan na rin ng pag-asa si mama. Buti na lamang ay pinapunta ni lola yung tita ko at ayun na. Nailigtas si mama kasi may nakahanap sa kanya. Isa pang kwento. Nung panahon naman ng lola ko, dalaga siya noon. May Manilenya na titira sa lugar namin. Anak siya ng foreigner ng kapitbahay nila kaya maganda yung Manilenya. Yung tatay ng bata, tinakbuhan sila kaya wala silang ibang choice kundi ang tumira sa lugar ng mama niya. Tahimik lang yung babae. Hindi lumalabas. Maganda ang lahat ng parte ng katawan niya. Kaya naman ang great-great-grandfather ko, kinutuban na maeengkanto siya. Nagkatotoo yung sinabi ng lola ko. Gabi raw nang lumabas yung babae at hindi na raw siya nakabalik mula noon hanggang sa 1 taon na ang lumipas. Sa mismong araw at mismong oras ng pagkawala niya, 1 taon ang nakakaraan, ay bumalik siya. Ang pinagkaiba lang ay mas mahaba na ang buhok niya at malaki na ang tiyan niya. Agad na pinatawag ang lolo
ng lola ko para magkumadrona sa kanya. Yung bata pala, anak ng engkanto sa tao. Nung lumaki yung bata, naging sila ng mama ko na agad naman kinontra ng lola ko. Nasa lahi na nga kasi ng mga mangkukulang, sasama pa raw daw kami sa engkanto. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Kuya Totoy. Maraming salamat po. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga repakol! Paalam!